po. Ayun. So, yun nga po, no? Yun muna yung una namin gagawin ngayon. Ihatid si Gina sa school. Tapos, yung pagbalik dito sa bahay, yung daily routine namin sa bahay nga. So, sama-sama huli tayo sa ilang minuto. Maraming salamat nga ho pala dun sa mga masugid naming manonood, sa mga subscriber namin na nakasubaybay sa amin. Nagpapasalamat po ako ng malaki sa inyo. Nakaantabay ho kayo sa mga videos namin, sa vlog namin. Shoutout nga po pala sa mga bago naming subscriber na nag-subscribe sa amin lately. Parang 400 ba yun? 500 plus, no? Yun. So maraming salamat. Diyos na ang bahalang magbalik at magsukli ng kabutihan ginagawa nyo sa amin. So lakad muna tayo. Simple lang yung motor eh, pero yung nabongbong tao, nakatapid pa ulit. Direct, lang siya, nakatayo. Sabi ang caption niya is, iba talaga pag nag-gym. Diyan ba pa? So yun nga po, no,
galing na ho kami ng bahay. Bali, lumabas kami uli. Papunta naman kami ng Toyota. Ngayon, pagdating namin sa bahay, inabot namin si ate ron. So, nakisabay na si ate ngayon papunta ng Toyota dahil tama-tama. On the way naman kami ng Toyota, papunta rin sa Toyota. So, sinabay na namin. Kaya, nagtataka kayo, nandito siya ngayon sa sasakyan. Hapon po sa lahat. Papunta po kami ngayon sa sa clinic para kumuha ng supply ng ng maintenance. Alam niyo naman, tayo'y malapit na pa senior. Hindi, nag-start po ito doon sa nung nagbuntis po ako doon sa bunso. Po kasi mataas yung dugo ko. Ngayon po, hanggang sa nanganak ako, hindi na bumaba yung dugo ko. Kaya, ng doktor na mag-maintenance na po ako. Yung BP ko pala po, yung sinasabi ko, yung blood pressure ba. Kaya hanggang ngayon, meron po akong monthly, meron akong supply ng gamot dito sa aming malapit na clinic. Ngayon po, samahan niyo po kami. Bawal po dun sa loob na hindi nakamask kasi for protection na rin po, tsaka safety. Samahan niyo po ako. Tara po. Ay, wala. Signal po pala. Doon na tayo sa So yun, tapos na nga ho siyang magpa-check up si Mrs. Ngayon pupunta naman kami ng butika para bilhin yung mga gamot na nireseta sa kanya. Which is dati naman ho yun. Bali, ito po yung check up ko po ngayon. Nagkakahalaga na 1,480 yen. Pero pa po yan, meron akong medical pero mababa na po yan. Kasi kung wala akong Hokken or insurance, siguro magkano yung babayaran ko. Kagapad? O kasi na laboratory na rin po ako yung result. Ano daw to pa? Meron akong mataas na. Ay, sinabi mataas yung parang sa cholesterol daw. Ang range niya is hanggang 149, 244 ako. Tapos yung CPK hanggang 170 lang, 180 ako. Tapos yung GTP is 30 lang, 31 ako. Yun, tatlo lang naman pero okay naman yung mga result. Ang bilid ng doktor, diet daw, tsaka lakas mo kasing kumain. Hindi, sa Pilipinas to pa, syempre. Sinulit ang bakasyon. Tapos iwas daw sa sa Pilipinas maalat talaga. na pagkain. Ang taas po ng dugo ko, 169. Hindi ho umaakit ang dugo niyan dito ng ganyan kataas. 100. Galing lang kasi ng Pinas Ang pinaka mataas ko 130 plus lang Ikaw ba naman mag-ulam araw-araw ng asin pag hindi ka talaga ma-blood? Ako na lang. Ngayon, kukuha naman po kami ng gamot. Sarado yung butika dito. Kukuha, bibili. Sarado yung butika. Sarado na Hindi kasi pagka may insurance ka naman, magkano lang din naman yung babayaran mo. Tsaka ang gamot ho pala rito kapag galing ka ng mga clinic ng hospital,
Hindi nyo siya mabibili sa ano, sa regular na botika kumbaga. Yung kasi dito usually ang mga grocery store may kasama ng botika, di ba ma? May mga medicine parang ano rin yun yung Mercury drug ganyan. Tapos meron rin sila. Pero hindi mo siya pwedeng bilhin doon. Mabibili mo siya sa designated na botika talaga, di ba? Halimbawa katulad yung yung hospital dito na malaki, yung Jusoy Hospital, ang mabibili mo lang ang gamot nila sa Miglia. Wala nang iba, di ba? Ito namang mga clinic, mabibili mo lang doon sa mga designated na pharmacy. Pharmacies. Ang tinutukoy ko kasi, di ba, katulad halimbawa yung Balor. Di ba meron silang medicine na section, yung okay, di ba? May medicine section. Pero meron pa sila nakabukod na parang dito kasi clinic. ano nila, rest day yata ng Thursday. Baka. Tara, bili muna tayo ng gamot. Saan tayo bibili? Sa ano na? Sobrang hangin dito ngayon sa Japan. Tutumbahan yung mga billboard. Sunog, magkakasunog. Sunog. Saan tayo bibili? Diyan sa Balor. Balor na? Tayo naman. 1,480. Sa screen ko magkano. Ay, lamig. Kaya pala medyo nagpapalpitate na naman ako. Talaga? Naman ba yun? O baka nung lang, nung sinabi lang sa'yo. Hindi, nag-ano talaga. Ay, obra pa rin pala ako. Pag ba naman 169 over 100? Tingnan, hindi pa ako pinagalitan. Nagalit ba? Oo. Nakita mo yung ng doktor, diba? Naiinis siya sa'yo kasi nagpapabaya ka. Kaya nga sabi nga sa'yo, diba? Diet naman kung may time. Umiwas ka sa pagkain maaalat. Gusto ko sabihin, Dok, hindi mo makakaiwas yan kasi ulam namin asin ng araw-araw. Grabe siya. High blood ang inaabot. Yun ang pinamana sa amin ng magulang ko. Hindi bahay at lupa, kundi high blood. Pareho si mother and father, merong high blood. Lamig naman. V-drug. Good evening po sa inyo. Ngayon po, ang naisip ko pong lutuin is pansit canton. Pakita ko po sa inyo kung paano ko po iluto yung pansit canton na version Anabi. Tara po. Ito po yung mga ingredients ko. Bumili po ako ng ng isang balot na hiwa-hiwang gulay na po para hindi na ako maghiwa-hiwa. Tapos sibuyas, bawang, tsaka yung pangpalasa ko nga po pala yung bell pepper kasi iyan po talaga yung favorite ko sa mga gulay. Tapos pansit canton ng Pinas. Ang pinangsasabaw ko nga po pala sa kanya is ebap. Kasi wala ditong ebap eh. Ang lang dito gatas na mabibili sa supermarket is yung mga fresh milk lang. Kaya ito talagang pag umuwi ako sa Pinas o kaya pagka bumili ko sa Asian store, talagang bumibili ko ng ebap. Tapos shrimp cubes. At saka shrimp. Yung na po siya balat na para hindi na rin ako mahirapan.
At ito na po ang aking creamy pancit canton. Try nyo po itong gawin. Masarap po talaga to. Promise. Thank you po. Bye-bye.